Simulan na natin ang pagkukwento tungkol sa mga tauhan, mga pangyayari doon at iba pa. May kinalaman sa El Filibusterismo ni Jose Rizal. Magandang araw, Sir Rowell here. Welcome sa Educational Time. At ang topic, mga aral sa likod ng kwento sa Kabanata 1 hanggang 10 ng El Filibusterismo. Okay, sino na po nakabasa ng unang 10 kabanata? Habang binabasa natin ang nobela, mapapansin po kasi natin na hindi lamang ito isang kwento. Isa itong salamin ng lipunang Pilipino noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Bawat tauhan, tagpuan at pangyayari, may mensaheng nais iparating ang ating pabansang bayani na si Jose Rizal tungkol sa katotohanan at kalagayan ng ating bansa. Well, nagsimula ang nobela sa Vapor Tabo, isang mabagal at mabigat na sasakyang pandagat. Hindi lamang ito simpleng vapor lang yan. Ginamit ito ni Rizal bilang sagisag ng mabagal at bulok na sistema ng pamahalaan noong panahon ng mga Espanyol. Habang ang mga makapangyarihan ay nasa ibabaw ng kubyerta at komportable, ang karaniwang mga mamamayan na sa ilalim ng kubyerta, nagsisiksikan at naghihirap. Ipinapakita nito ang malinaw na hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Habang sumusulong ang kwento, nakilala natin si Cabezang Tales, isang masipag na magsasakang inagawan. Take note inagawan ng lupang siya mismo ang nagpaunlad. Kaso nga lang, imbes na protektahan siya ng batas noong panahon yun, siya pa ang naging biktima ng pang-aapi. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa at nakakalungkot, tuluyan po siyang naging isang tulisan. Ipinapakita ng kanyang buhay na kapag nawawala ang katarungan, ayon, may mga taong napipilitang lumaban sa maling paraan. Samantala, si Basilio naman, naalala niyo si Basilio ng Noli? Siya yun. 13 taon nang lumipas. So, binata na siya. Okay. Nagsisikap si Basilio na makatapos ng medisina upang mabagong kanyang buhay. Subalit kahit masipag siya, kahit matalino siya, patuloy pa rin niyang nararanasan ang mga suliranin ng lipunan. Ipinapakita nito na hindi sapat ang sipag lamang kung may sistemang pumipigil sa pag-unlad ng tao. At ito pa, naalala niyo si Crisostomo Ibarra. Yan na si Simon. Meron siyang lihim na plano. Siya ay naghangad ng paghiganti laban sa mapaniil na pamahalaan. Naniniwala siyang ang marahas na pagbabago ang tanging paraan para makamit ang kalayaan. Dito natin makikita ang mahalagang tanong. Mas mabisa ba ang dahas o ang mapayapang pagbabago? Nasa katunayan, ito pa rin ang tanong na sumasagi sa bawat isa sa atin magpahanggang ngayon. Hindi lamang mga tauhan ang mahalaga sa nobela. Maging ang mga sagisag tulad ng Vapor Tabo, kubyerta, tubig, serbesa, revolver, at lakot ni Maria Clara. May malalim na meaning yan. Ginamit ni Rizal ang mga ito para ipakita ang tunay na kalagayan ng lipunan at ang iba't ibang uri ng tao noong kanyang panahon. Sa pagtatapos ng ating aralin, tanda natin, ang El Filibusterismo ay hindi lamang kwento ng nakaraan. Ang mga isyeng tinalakay sa aklat na yan tulad ng pang-abuso sa kapangyarihan, kawalan ng katarungan, kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay. Ang mga yan ay mga hamon na aminin na natin, nangyayari pa rin ito hanggang ngayon. Dahil dito, nananatiling mahalagang basahin at pag-aralan ang nobelang ito. Kung ikaw, kabataan, kung ikaw ay nabubuhay sa panahon ng LP, paano mo ipaglalaban ng katotohanan at katarungan? At ikaw, paano ka magiging bahagi ng pagbuo ng isang mas makatarungan at mas pantay na lipunan?
Okay? Pag-isipan niyo po yung mga tanong na yan na aking iniwan sa inyo. Kaya maraming salamat po sa inyo pong pakikinig. Nawa, magsilbing inspirasyon ang mga aral ng El Filibusterismo upang maging mabuting mamamayan ang bawat isa. Magandang araw. Sir Roel here. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode. Mabuhay ang Pilipinas!